Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning, everybody. Tayo muna tayo ng mga viewers. Kasi last night was a very rough night in business. Ang ibig ko sabihin, sobrang lakas ng ulan, maliit lang yung kinita namin. Ang benta namin is just 4,000 pesos. Not too bad para sa isang araw na medyo maulan. Overall, nag-enjoy kami ng gusto sa paglalaro ng ML. At pagtunganga, you just have to stay open. Ganun yun, you just have to stay open. Kasi pag nagsarado ka, sayang yung opportunity na baka meron kang regular customer na makuha. Ang target, maraming regular customer. Dahil ang regular customer, they keep the bills being paid. Sila yung naninigurado na may pambayad ka lagi ng bills mo. Speaker pala, nakalimutan ko. Kalimutan ko kunin yung speakers. Yan mo na, pagpatawad na lang. Ako ay magsasetup na muna ng live sa YouTube. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Kwento ko lang pala sa inyo. Nagluho ulit ako today. Ang sarap ng luho ko today. Ang luho ko today ay Lucky Me Pancit Canton na bumili ko sa kapitbahay. Pinaluto ko na din yung shoot chili, no? Sarap. Sarap. 35 pesos lang kasama na luto. 35 pesos kasama na luto. Tapos luho ulit ako. Isa pa. Kape naman luho ko. 25 pesos kasama na patimpla. Bali total nun 55 pesos na yun ang luho ko today. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa Pilipinas. Ang ganda ng umaga ngayon. Napakalamig dito. Pero dahil medyo mainit yung kape, pinapawisan pa din ako. Good morning, everybody. Sarap ng buhay. Naalala nyo nung nagsisimula ang Project 1M? Diba sabi ko ako, step 1 sa inyo, magre-research ka muna. Tatlo yun, pagsasabay-sabayin mo. Magre-research, tapos mag-iipon para may pamuhunan ka kung sakali mong gusto mo mag-freelancing o gusto mo magnegosyo o gusto mo na kahit na anong bagay na masisimulan mo. Tapos isasabay nyo na rin pati kung maaari mag-vlog na rin kayo. Pero sa pagbablog, huwag nyo naman masyadong tangahan. May nakita ako, may isinend sa akin na report ng GMA. Bibigyan daw siya 20,000 basta kakainin daw niyang buo yung manok kasama pati buto. So ibig sabihin kakainin niya lahat ng manok kasama pati buto. Kinain yung buto. Tangina, paglipas ng ilang araw patay yung tao. Tanga ang puta. Tapos yung 20,000 na sinasabi na challenge, joke lang daw pala. Putang ina. Ano masyadong tanga ang Pilipinas? If it sounds too good to be true, it probably is. It probably is. Okay, sige. Pwede na tayo mag-akat ng mga tao. Hagadit muna tayo. Ang sarap na itong luho na to. So yung kape namin dito, 3-in-1 lang. Itong pinatimpla ko sa kapitbahay, kopi ko blanca. Good morning.
Good morning, brother. Good Taga saan morning, ka? brother. Basta, mukhang may nabenta ka gabi ah. Oo, 4-3 lang kami. 4-3. Barya lang yung benta namin yung gabi. Pero ayos lang kasi. Ano, Basta importante, talaga. tuloy-tuloy. Okay na yung may 4-3 ka Uh, kaysa completely nasiraan ka pa ng uh, gulay. di Ayun. Ano araw-araw tanong mo, pas ka, brother? brother. Brother, may tanong lang ulit ako sa'yo. Kasi meron akong nakitang, I think, siguro, baka opportunity to, may binibenta kasi sa akin na bahay. Alam mo yung mga NHA property, kung familiar ka din. Ah, May binibenta kasi sa akin mga halagang 450,000. Worth it ba yun? Tapos kasi gagawin ko ulit paupahan. hindi ko masasagot yun, brother. You have to consult with the people na nakakaalam ng itsura ng papel. Kasi ang problema mo dyan, minsan papel peke. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero may gumagawa ng ganun. Minsan may mga pagkakataon, may bagansya yung bahay, nakasanla pala sa kung saan man. Di ba? Hindi ko masasagot yun. Ako masasabi ko, pa-authenticate mo yung papel, siguraduhin mong totoo yung papel na hawak mo, tapos dapat pag ito turn over sa yung lupa o yung bahay, dapat walang nakatira. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, katulad nun, pagka NHA, technically squatter yan eh. Common yun eh. Sobrang common nun, squatter. Ayos lang naman yung squatter. Pero ang batas kasi sa loob ng squatter's area, kung sino nakatira dyan, siya may-ari niyan. So hindi na importante kung ano pa yung papel na hawak mo sa madalas na pagkakataon kung sino nakatira dyan, siya may-ari niyan. Pagka may tao dun sa loob, ang hirap paalisin niyan, brother. Tangina kahit magdemanda ka, ano na may didemanda mo? Diba? Buting ka ng taon dyan, pahirapan yan, tapos mas malaki pa yung ginastos mo dun sa abogado at saka sa korte kaysa ron sa mismong property. Kung ako makakapag-suggest sa'yo, pa-authenticate mo muna yung papel, tapos siguraduhin mo na pag ito turn over sa'yo at magkakabayaran na, bago mo bayaran, dapat malinis yung bahay, walang kahit na sinong nakatira doon, ikaw ang magpapatira ngayon doon. Huwag mo rin iiwan yung bahay na walang tao, kasi pag may tumira dyan, durug ka. Yun, nasa Tama. Kasi brother, may dalawa na yung nakuha ko. Yung isa, pinanda sa akin. Sabi nung isa, bawal daw ibenta kapag inaward ng NHA. Lahat naman ng bagay, bawal. Pero lahat din ng bawal, nangyayari. Yun ang bad trip. Alam naman nila yan eh. Alam nyo naman din yan. Lahat ng bagay, bawal. Pero lahat ng bawal, nangyayari. Meron kasi akong kinuha, yung isa, sanla. Tapos yung isa sa akin, nakapangalan yung pag-ibig na. Pinapaupahan ko yung dalawa. Bali, pangatlo ko na sana to. Tapos yung dating kinonsen ko sa'yo, yung pinapagawa ko na dalawang bahay na natigil. Yung isang unit ng brother, napaupahan ko na. Bali, yung isa ginawa kong bodega. Nawala ka. Yung isa, ginawa mo bodega, tapos hello. Hello, brother. Yan. Ayan, tuloy. Kasi yung nakakuha din ako ng sanla na NHA. Bali, dalawa na yun. Pinapaupahan ko. Ngayon lang ako bibili. Tapos yung kinonsen ko sa'yo dati na dalawang unit na pinagawa ko, tapos natigil. Pero ngayon, napaupahan ko na siya. Yun yung update ko sa'yo. Ayos. Congratulations, bali, brother. O, diba? De gumana. Anong pinapagawa mo dati? Dalawa, sabay eh. Patapos mo muna yung una. Kung napapaupahan na, pwedeng isa na ngayon sariling mantika. Yung pang materialis sa kabila, pwedeng galing sa upa sa kabila. Yun nga yun. Yun ginawa ko yun. Tapos ngayon yun nga, may inaalok sa akin property na under NHA nga. And nag-iisip ako kung tuloy. Nagpuputol-putol ka. Nawala ka na, brother. Hello, brother. Yan. May tumutunog na masakit sa tenga. Ano yun? Siya na, brother. Sa work kasi ako eh. Okay, siguro ko, brother. Salamat Salamat, sige. brother. Update na lang ulit ako. Bye-bye. Salamat, brother. Bye-bye. Okay. Good morning, everybody. Yung mga gusto kong umakyat sa live, ito yung hindi ko alam kung ang tawag doon sa 4 na box dito sa may bandang gilid. Basta may 4 na box dyan. Nandun yung option para makapag-request kayo na umakyat sa live. Alam mo, Pilipinas, tungkol dun sa konsepto ng paupahan. Sobrang secured ng konsepto ng paupahan.
Sobrang secured. Nga lang, sa pagpasok ng AI, alam mo nang maraming trabaho ang mawawala. Tapos marami ring trabaho yung magiging work from home. So you just have to make sure that you manage your risk. Kailangan liquid ka. Meron kang kung magpa-properties ka man, make sure may pondo ka at the same time. Kasi you will never know. Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa merkado eh. Mabuti yung naniniguro ka. Ulitin ko, mabuti na yung naniniguro ka. Sige, next tayo. Teka, i-open ko nga po lang muna yung YouTube ko. Okay, na tayo. Sir, Good morning, brother. Taga saan ka? taga Canada po. Sir. Canada. Okay, ano tanong mo, brother? Sir, meron akong maliit na community. Meron akong maliit na community and I don't know how to handle them. About leadership, pwede niyo po ba akong bigyan ng foundation para sa inyo? Ang sikreto sa isang community, brother, dapat lahat sila may ginagawa. Hindi pwedeng wala. Kasi ang isa sa mga magiging problema mo dyan, kapag ka may community ka, tapos hindi mo naman binabayaran yung mga tao sa loob ng community na yun, nagkakatamaran. Ang magpapanatili sa kanila na intact, yung regular na conversation nila within the organization. So gagawin mo, makikipagkilala yung mga yan dun sa mga nasa loob ng organization. Tapos isama mo na rin yung konsepto na dapat binibigyan mo sila ng task bawat isa. Even better, mag-delegate ka na ng mga tao na gagawa ng mga task, tapos ipapagawa nila ngayon sa iba pang mga members ng community. Yun ang suggestion ko ron, brother. Kasi kung mapapansin mo, ganun din naman yung pagbuo ng community sa tunay na buhay eh. Merong maliit na town, lahat dapat bawat isa may ginagawa para sa ikaw-unlad ng maliit na town na yun. Eh tingnan mo, pansinin mo, karamihan sa Metro Manila sa mga bara-barangay, sa Metro Manila bara-barangay, halos di magkakakilala ang mga miyembro ng barangay. Bakit di magkakakilala? Eh kasi may kanya-kanya silang ginagawa sa mga personal na buhay nila, pero para sa community, wala. Hindi katulad sa probinsya, sa madalas na pagkakataon, dahil regular silang nagkikwentuhan sa isa't isa, lahat ng pumasok na bagong muka dun sa loob ng isang maliit na town sa probinsya, isang tingin, alam na kagad ng mga tao, bago to Sino to? Tapos syempre, inuungkat pa kagad yung profile ng tao. Tapos lahat ng tao nakakaalam ng kung sino-sino. Tapos sa mas madalas na pagkakataon, lahat sila gumagawa para sa ikabubuti ng town nila. Yun ang mapapansin mo sa mga probinsyaheng maliliit na mga bayan-bayan eh. Kumpara mo sa Metro Manila na watak-watak ang mga tao na yung mismong kapitbahay mo nga di mo kilala eh. Ngayon na masasuggest ko sa iyo, brother, mag-delegate ka na ng mga tao na sila mismo ay magbibigay ng task sa mga nasa ilalim mo. Yun ang pwede mong gawin. Tapos dapat at the same time, bukod sa binibigyan ng task, dapat may napapakinabang din sila dun sa organization. So you have to make sure na there's something in it for them in the organization that you're making. Kasi kung wala rin lang naman silang mapapala, at some point tatama rin din yan kapag wala silang napapala. Yun ang masasabi ko, brother. Follow-up question. Sir, how to be a good performing leader? A good leader is also a good follower, brother. Mauna ka muna. Ikaw muna dapat yung, diba, you do whatever it takes para yung nasa ilalim mo, maturuan mo kung paano man yung ginawa mo dati nung ikaw pa lang yung follower. Unahin mo muna, dapat ikaw muna. Kita mo, katulad sa akin, di ba? Ngayon, hindi pa ako bumubuo ng organization o ng grupo. Meron akong mga sinubukang buuin dati, trial and error, practice ko. Tapos ngayon, paglipas ng ilang panahon, pagkatapos itong Project 1M, tsaka ako ngayon bubuo ng grupo para sa Project 1M. Ngayon, a good leader is also a good follower. Ang ibig sabihin nun, kung ako, si Chichester, gusto kong magkaroon ng maraming mga milyonaryo sa ilalim ko, ang ibig sabihin nun, ako muna, kailangan ko munang ipakita sa mga tao ko paano maging milyonaryo. Gusto kong gumawa ng maraming mayayaman eh. So, ibig sabihin nun, kailangan ko ipakita sa kanila kung paano maging milyonaryo ng mano-mano. Ang ibig sabihin nun, I have to do the hard job. Una muna, ako muna ang gagawa. So ngayon, nakita ninyo kung paano gumagana yung sistema. Nakita niyo kung paano umuusad. Nakita ninyo kung paano, may mga araw sobrang lakas, nakaka-30 mil kami isang araw. Pero may mga araw din naman, nakikita nyo, katulad ngayon na 4,300 lang ang benta namin ngayong araw. So nakikita ninyo, mano-mano, kung paano ko ginagawa.
Ang ibig sabihin nun, when I will become a leader sa loob ng sarili kong community, kapag ka nakabuo na ako ng sarili kong community, that also means ako muna yung nakita ninyo na gumawa ng mga bagay na ipapagawa ko sa inyo bago ko ipagawa sa inyo yun. A good leader is also a good follower. That's more than 80% of the job done kapag ka magaling kang follower eh. Pag ikaw mismo magaling kang follower, that's 80% of the job done. Tapos another 10% na lang yung communication skills. Tapos another 10% na lang yung kung ano man yung iba pang mga bagay. Pero kung gusto mo maging magaling na leader, importante na dapat ikaw muna yung magaling sumunod. Kasi hindi mo gugustuhin ng mga lider-lideran sa ilalim mo, ng mga taong butata, ng mga taong walang narating, tapos gustong mangibabaw sa'yo, tapos wala naman talaga silang kahit na anong laman ng resume nila, o wala sila napatunayan. Ganun yung konsepto. So, ibig sabihin, hindi mo rin gugustuhin maging yung tao na yun. Ikaw muna, maunang sumunod. Pag nakuha mo na yung konsepto ng pagsunod, ipapasa mo na lang sa ilalim mo yung konsepto nun eh. Pagka leader ka na, paano ginawa mo dun sa panahon na ikaw pa yung sumusunod, papasa mo na lang sa ilalim mo yun. Oh, nung ako tagasunod, ito ginagawa ko, ito ginagawa ko, ito ginagawa ko. Gumagana sa akin to, pero ito, sinubukan ko yun, hindi gumagana eh. So, ngayon, wala ka naman masyadong problema. Kasi nangyayari, tinuturo mo lang sa kanila, yung mga followers mo, ikaw leader, tinuturo mo lang sa kanila yung paraan kung paano ikaw naging magaling na follower ka nung follower ka pa. Gets mo? Okay, sir. Follow-up question, brother. Sir, paano ipasok sa utak ng tao na yung ideas mo? Parang hindi ko kasi kayang mag-communicate na ipasok sa utak nila yung mga sinasabi ko. Parang ganun. You have to practice your communication. And you have to know your topic well enough. Sabi nga ni Einstein, if you don't know how to explain it to a third grader, then you don't know your topic well enough. Kailangan mapasimplify mo siya. Tingnan mo, tulad ng ginagawa ko sa publiko, di ba? So, merong mga matatalinong taong nakikinig sa akin. Merong mga hindi masyadong katalinuhang taong nakikinig sa akin. Pero lahat sila naaabot ko ang dahilan kasi yung komplikadong topic, pinapasimple ko para pag dineliver na ngayon sa tao, madali nilang maintindihan. Yung public speaking, brother, it's not about the number of words that you are using. Hindi yan sa pagalingan ng paramihan ng salita. Yung pakikipag-usap sa mga tao, doon yan sa konsepto na yung mga komplikado napapasimple mo para madaling maintindihan bawat hagkis ng salita ng lahat ng nakikinig. Kuma yun? Yes, sir. Sir, meron ka bang books dyan na pwedeng i-recommend tungkol sa communication skills? As much as there are so many books, brother, mas sinasuggest ko na makipagkwentuhan ka na makipagkwentuhan sa mga tao. Kasi sobrang daming libro. Pero ito problema, pag hindi mo na-apply yung mga nakasulat sa mga libro dahil hindi ka naman masyado nakikipag-usap sa mga tao. So what I strongly suggest is you start with your own communication with people. Ikaw na mismo makipagkwentuhan ka sa mga tao. Wala pa rin tatalo, brother, dun sa konsepto na yung communication style mo sa iyo mismo, hindi mo nakuha sa mga libro, isama mo na rin yung konsepto na marunong kang bumasa ng facial expression ng mga tao. Yun ang pinakamabilis na paraan para matuto ng verbal communication, brother. Tignan mo yung facial expression ng mga tao. So nakikita mo ngayon yung mukha ng tao, nagbagsak ka ng isang detalye, nakita mo parang puzzled yung mukha ng tao, ibig sabihin hindi masyadong naintindihan yung detalye no sinasabi mo. Nagbagsak ka ng isang detalye, nakikita mo yung body language, umaabante sa'yo. Ang ibig sabihin niya, nagkaka-interest. Nagbagsak ka ng isang detalye, nakita mo lumilipad ang mata. Ibig sabihin yan, hindi masyadong naiintindihan yung mga pinagsasabi mo o boring yung communication skills mo. You have to spice it up. Ang pagbasihan mo, yung mukha ng tao. At ang ibig sabihin nun, dapat regular ka nakikipag-usap sa mga tao. Madaling mag-suggest ng libro. Tingnan mo, punta ka lang sa Google top 5 books in public speaking. Tapos nakagad ang usapan, hindi mo na kailangan yung sa akin. Bakit? Baka yung sa akin, hindi pa yun ang pinakamagagandang klase ng libro eh. Pero, Google mo, top 5. Pero ang punto ron, ang konsepto ron, brother, wala pa rin talagang tatalo dun sa practice makes perfect. Kuha mo? Yes, sir. Follow-up question, brother. Kaganda ng mga tanong mo in fairness. Sir, wala na, sir. All set ka na? Okay, sir. Okay. Galing nga mabuhay mo dyan sa Canada, brother. Ipon ka marami, ha? Yes, sir. Okay. Bye-bye! Bye. Okay. Tapos tayo.
Cardapio. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Yung mga gustong umakyat, ito merong 4 na box dito. Hindi ko alam kung ang tawag doon eh. Pero yung 4 na box dyan, yun yung option para makapag-request na umakyat sa live. Ngayong araw, di wala masyadong benta, di ba? Pero nakaipon naman na kami ng marami. Ako ay nagluho muna ng konti. Bumili ako sa kapitbahay ng laki may pansikan. Tapos pinaluto ko na din, 35 pesos. Ako lang mag-isa kumain. Tapos bumili kong kape, 20. Total na nag-asis sa luho ngayon, 55 pesos. Ang sarap, ang saya ko din. Ang sarap. Pinapagpahinga ko na muna ng maaga yung aking mga empleyado para makatulog muna sila ng maligaligay at masarap. So wala muna akong kasama dito ngayon. Okay. No answer. Sarap. Mababa benta ngayong araw. Good morning, brother. Taga saan ka? Morning po, idol. Taga saan ka? Boss, ako yung nakaraan na makit. Si Reynaldo. Hindi ko matatandaan yung Taga bata. Ang Tondo. dami na umaakit araw-araw. Oo nga pala. Okay. Tondo, Taga saan ka? sabi ng mga na idol, yung vlogger. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano kasi to, boss dati ko pang tanong to, bata pa lang ako kasi. Pero hanggang ngayon nagagawa ko pa rin naman. Delikado may nakokontrol yung panaginip. Wala akong nakikita ng problema ron. Ang delikado, yung di ka nagising. Dahil sa panaginip. Kaya nga minsan kasi pag boss, pinipilit kong gumigising pag kawere, alam ko na, ramdaman ko na panaginip lang yun. Tapos nakokontrol ko, di ba, lumilipad, tapos nagpapaangat ng kotse, o kaya kung ano ginagawa sa panaginip. Tapos minsan, maya pag panaginip lang pala, tapos gigising na agad ako. Parang ganun. Tapos minsan binabangungot ako dun sa pagising pa lang. May tatanong ako sa'yo, curious ako. Ito personal na curiosity ko to, since nakokontrol mo panaginip mo. Yeah. Meron ka bang panaginip kahit isa na may cellphone ka? Wala. Ina, no? Hindi ko nga alam bakit gano'n eh. Twisted eh. Alam mo, meron ngang nagsisirculate na ganyang notion sa social media. Hindi ko rin alam kung paano nangyayari. Pero lahat ng nananaginip, sa lahat ng nananaginip, wala pa silang naaalalang na naginip sila na may cellphone doon sa panaginip. Yun yung nakita kong concept sa internet ngayon. Hindi ko rin alam bakit gano'n eh. I don't know what do you make out of it. Pero wala akong nakikisip. Pero impiro mo, araw-araw tayo nagse-cellphone, pero walang kahit isa sa atin yung nakakapanaginip na may cellphone tayo. Ang kulit, no? Hindi ko alam bakit ganun. Hindi ko alam bakit ganun. Yung tungkol sa panaginip na nakokontrol, wala, normal na yan eh. Usual na yan eh. Wala namang bago dyan eh. Pero yung walang cellphone sa panaginip, hindi ko alam bakit nagkakaganon. Hindi ko alam. Nakita ko lang yan, nagsisirculate sa internet yung notion na yun eh. Sabi ko, oo nga, no? Tangina, wala akong, sa dami ng mga naaalala ko na panaginip ko, minsan kumakantot pa ako sa panaginip. Tangina, wala akong maalalang kahit isang beses na naginip ako na may cellphone ako eh. Wala. Hindi ko alam. I don't know what do you make out of it. Pero other than that, wala naman ako nakikitang problema doon sa panaginip na nakokontrol, brother. Follow-up question. May nakalis na to, idol, kasi napahiya ako nakaraan. Okay, sige. Nasabihan mo ako, Jess Mozo eh. Hindi kasi, idol, baka rin marinig kasi bayo ko yung nakaraan na yun. Tinatanong ko. Hindi best friend ng kaibigan. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? Ito ba, pangalawa. Meron bang, nakasulat kasi parang nasulat. Yung meron bang yung parang, ito. Yung parang boss, anong ibig sabihin yung yung parang, nangyari, nandito ka sa isang event, okay, nandito ka sa isang lugar. Tapos parang alam mo yung nangyari na to. Uy, nangyari na to ah. Deja Ano vu. to? Wala pa rin paliwanag alam ko ng naman. mga scientifico tungkol dyan eh. Maraming paliwanag sa Deja vu. religious field niyan. Deja vu kung tawagin nila. Yung parang nangyari na yung isang Okay, deja vu pangyayari. pala pangalan yun. Okay. Deja vu tawag dun. Deja vu. Yung parang nangyari na. Nangyari din sa akin yan eh. Wala akong makitang paliwanag dyan eh. Meron ako nakita sa iba't ibang mga religious organizations. Parang may next na mangyayari yun, idol, boss. Parang may malaking event na mangyayari doon sa buhay mo na parang
It doesn't necessarily follow that way. Pero ang napansin ko, merong isang pagkakataon na nangyari sa akin yan eh. Na hinahanap ko yung kutsara. Tapos, naalala ko, parang nangyari na to hinahanap ko yung kutsara. Naalala ko yung kutsara, nasa loob ng kwarto, nasa loob ng tokador. Eh sabi ko, sobrang unusual doon, para detalyado, alam mo kung nasan yung kutsara. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, nasa tokador nga talaga. Hindi ko alam kung ano paliwanag doon, brother. Hindi ko alam. Marami ako nakikitang mga paliwanag dyan galing sa iba't ibang religious realms. Pero, magkakakontra sila sa isa't isa eh. Yung iba, sabi parang, alam mo yan, parang sub-reality daw yan, gano'n, na parang yung anong tawag dito, multiverse. Nag-intertwine daw, tapos tumambang dun sa eksaktong pagkakataon na yun, dalawang pangyayari, sabay na nangyayari, dalawang buhay mo, na ikaw pa rin yung kabila sabay daw nangyayari yun, sabi nila. Meron namang isa na sinasabi, daw yan, spirit, parang may nakikialam daw na espiritu. Meron namang iba sinasabi na parang anghel yan, bumaba sa lupa, tapos pinaparamdam sa iyo yung ganyang pakiramdam para maniwala ka na lang doon, hindi ka na maniwala sa Diyos. Overall, hindi ko alam, brother, kasi walang paliwanag ang siyensya dyan eh. Wala akong makita ng paliwanag ng siyensya para sa deja vu. Sa Bible, meron po. Wala rin. Sa Bible, merong may mga anghel na bumaba sa lupa, tapos nagpaparamdam ng mga kakaibang pakiramdam. Pero overall, wala ka naman talagang ang pinaka-logical na maiisip mo dyan, yung simpleng konseptong alam mong hindi pa nangyayari yan kahit kailan, nararamdaman mo lang na parang nangyari na, pero alam mong hindi pa nangyari kahit kailan yan. So pagtiwalaan mo na lang yung reality mo, versus pagtitiwalaan mo yung pakiramdam, tapos mag-create ka ng mga delusional conclusions na baka sira pa sa'yo o sa pananampalataya mo o sa mindset mo. Mas delikado yung ganun eh. Sa akin, diretso, yung mga bagay na hindi ko naiintindihan, inaalam ko. Pero pag wala akong makuhang sagot, mahirap kumunklusyon. Mahirap kumunklusyon, brother. Mas madaling pagtiwalaan ko na lang yung reality na hindi ko pa nararanasan yan, hindi ko pa na-experience yan, baka sa panaginip nangyari na yan. Pero overall, wala talagang pakinabang yan. Kasi wala pa akong kahit na sinong taong narinig na nakapakinabang ng kahit na tungkol sa konsepto ng deja vu. At maaaring mali ako, kasi nakapakinabang ako tungkol doon sa kutsara eh. Pero tungkol sa malalaking bagay, parang medyo mahirap pagkatiwalaan yun, brother. Mahirap pagkatiwalaan yun. Mas tiwala pa rin ako sa konsepto ng practical. Mas tiwala ako sa konsepto ng practical. Naisipin mo muna kung ano mangyayari bago mo paggawin ng isang bagay. Yun. Mas practical, mas maigi, mas malapit sa realidad. Kasi yung practicality, ever since, mula nung nagsimula ako mag-operate, gumagana na talaga yan eh. Mula nung nagsimula akong pakinabangan ng gusto ang konsepto ng practicality, napakabihira akong pumalpak dahil sa konsepto ng practicality. Oo, pumapalpak pa rin, pero hindi sapat yung mga kapalpakan ko para ibagsak ako because of the concept of practicality. Pero yung deja vu, wala pa namang pagkakataong nailigtas ako niyan sa kahit na anong bagay. Yun ang masasabi ko. Yung practicality, ang daming beses na nailigtas ako ng ganyang klase ng mindset. Pero yung deja vu, wala pa. Wala pa akong maalalang kahit na anong nailigtas ako niyan. Follow-up question, brother. Ayun. Ay, siya na lang to, idol, kasi teka lang. Nasaan na ba yung isa? Sige lang. Ito, yung, alam mo yung kay Dr. Sebi, yung namatay nung 2016 ba yun? Yung intermittent fasting. Ano masasabi mo ron, idol? Okay yung intermittent fasting, pero magdadahan-dahan ka lang. Always consult your doctors. Kasi mas maigi pa rin na kumukonsulta ka sa eksperto. Nag-intermittent fasting ka, tapos may may ulcer ka. Tapos nabutas yung tiyan mo dahil dyan. Di ba? Ayusin mo rin yung sarili mo, di ba? Mabuti yung konsepto. Hindi po yung yung parang niya, siya sabi niya na may mucus tapos nakakagamot daw ng cancer. There's some truth to that. Kasi may mga sinasabi ang mga scientifico na ang pagkain ng cancer ay asukal. Ano ibig sabihin? Pag nag-intermittent fasting ka, then you're completely, how should I say it? You're completely blocking off food from entering your body. So, hindi ka talaga nagpapapasok ng pagkain sa loob ng katawan mo kapag naka-intermittent fasting ka. So, ang ibig sabihin din nun, at the same time, maaari na makatulong. It doesn't necessarily follow that it will cure your cancer, pero maaaring makatulong siya sa konsepto ng cancer. Ang cancer kasi kumakain ng asukal. Glucose ang pagkain ng ng cancer eh. So, ang ibig sabihin nun, pag hindi ka kumakain in general, baka makatulong. Pero it doesn't necessarily follow na yun ang magpapagaling sa'yo. Kasi mamaya may nakikinig sa programa ko, may cancer ako, kailangan pala mag-intermittent fasting ako para gumaling. Hindi ganun. Hindi ganun.
Ako, suggestion ko, kumonsulta pa rin kayo sa mga doktor, sa mga eksperto. Kasi there's just too many factors going on. Lalo na kapag may cancer ka. There's just too many factors going on. Andyan yung konsepto na may mga cyst ka sa loob ng katawan mo na oo, pwede mo sabihin na yung cyst na yan, pwedeng yan yung papatay sa'yo. Pwede mo rin naman sabihin at the same time na yung cyst na yan, tumutulong para ma-contain yung cancer. Kasi ganun yun eh. Yung cyst na yun, yung nagpapanatili ng mga cancer sa loob ng cyst. So lumalabas nun, kinukulong ng katawan mo yung mga cancer cells sa loob ng cyst. Ang problema, pag nakakalabas sila, dumadami ngayon yung cancer cells, tapos dumadami rin yung cyst sa loob ng katawan mo. Ano yan eh? Kumbaga, it's a way to combat cancer in general. Pero ang sabi ng mga scientifico, ang pagkain daw ng cancer, glucose, asukal, carbohydrates, yung kanin, yung asukal mismo, yung refined sugar, tapos marami pang iba't iba pang mga bagay, kasama na rin pati mga carcinogenic chemicals na mga pinagsasaksak natin sa katawan natin, including yung mga nakalagay sa processed foods at saka sa mga bagay na pinroseso na. Sa akin in general, kung sakali man may cancer ka, kumonsulta ka na lang sa doktor. Tanggap na ng publiko yan. Tanggap na rin pati ng gobyerno yung konsepto ng paggaling sa cancer gamit yung Western medicine. Ang magiging problema mo kapag nag-testing ka, walang assurance. Wala kang makukuhang assurance. Ang ibig sabihin nun, you are fucking on your own. You make sure kung, 'di ba, kung magtitiwala ka na rin lang naman sa kahit na anong proseso, pagtiwalaan mo na, yung pinagtitiwalaan ng sobrang daming mga eksperto sa buong mundo. Yun ang masasabi ko rin sa ganun. You are welcome to try alternative medicines as well, pero kumonsulta ka pa rin. Going back, kumonsulta ka pa rin sa mga doktor. Kasi may mga doktor naman for alternative medicine eh. Parang katulad ni Doc Atoy. Di ba? Hindi ko alam kung alternative medicine yung kanya, pero hindi siya Western medicine. Yun ang sigurado. Ngayon, sa akin overall, wag ka na lang mag-trial and error pag may kinalaman sa kalusugan, tas malala yung problema. Siguro pwede ka mag-trial and error sa mga lagnat-lagnat lang, ganun, mga maliliit lang, ganyan. Testing mo parang mga banaba ba o parang dahon ng bayabas, pakulo ka, tignan mo, gagaling ka. Sa mga maliliit. Pero sa mga malalaki, huwag mo naman tangahan, di ba? Tanga na, may cancer ka, nag-intermittent fasting ka, kala mo gagaling ka sa ganyan. Ganun. Yun ang masasabi ko, brother. Nakakatulong yung intermittent fasting para ma-reset yung sistema ng katawan natin. Na imbes na yung lakas mo napupunta sa pagtunaw ng kinain, napupunta siya sa paghanap ng mga damaged cells at saka mga mga mutated cells sa loob ng katawan para yun ngayon yung gagawa. Mahirap sabihin yun ngayon yung aayusin o papatayin eh. Pero overall, para makatulong dun sa kung ano man ang diferensya sa katawan mo, so makakatulong siya. It may help a few symptoms of the problem, pero at the end of the day, you consult your experts, brother. You consult your experts. Yun ang nasagot ko rin. Okay. Follow-up question. Teka lang. Yung boss, yung parang mga sinaunang tao, boss, yung panahon pa nila, parang, yung mga panahon pa ng mga, yung panahon pa ng mga mammoth, di ba, yung Ice Age bird. Bakit yung mga tao doon, boss, isang beses lang din kumain? Minsan 2 araw pa, isang beses lang din kumain. Kasi, di ba nangangaso pa sila bago makakain? Totoo naman. Pero, hindi ko alam kung saan mo nakuha na isang beses lang sila kumakain. Kasi pag nakahuli ka ng mammoth, may pagkain ka araw-araw sa loob ng 1 linggo. Baka 2 pa. Malaki-laki yung brother. So, pero hindi ganun. Yung mga sinaunang tao, boss, isang beses lang ba kumain o hindi? Yung alin? Mga sinaunang tao. Wala tayong pag-aaral para sabihing isang beses lang sila kumakain eh. Wala tayong ganong studies eh. Overall, in general, ang mga tao kumakain kung kailan may pagkain. Pag walang pagkain, gumagawa ng paraan para makakain. Pero napakabihira ng mga taong namamatay sa gutom. Yun naman sabi ko. Kasi survival instinct natin yan. Kapag nakaramdam tayo ng gutom, gumagawa tayo ng paraan para makakain. Pero mo, kahit naman yung mga pinakamahirap na tao sa Pilipinas, nakabalita ka ba tao namatay sa gutom? Meron, sobrang konti. Sa sobrang konti, halos wala. Yes mo? Marami pa namatay sa mga nasagasaan, gano'n. Oo, follow-up question, brother. Po, idol, thank you po. Nagano lang ako, nag-bounce back lang ako nakaraan. Intermittent fasting. Mukhang interesado ko sa konsepto ng intermittent fasting. Hindi ko pa naman nagagawa, pero minsan natatry ko. May 2:00 na ako kumakain, gano'n. Pagkagising.
puro kape lang. Ayun lang, trouble ka ron kapag ka puro kape, mataas masyado acid content ng kape. Tapos kape lang ng kape. Ano? Masyadong kagandaan sa sistema yun, baka magaya ka sa akin. 35 anyos pa lang, naku po, apakasakit sa katawan ng ano ko, ng acid ko, acid reflux. Sobra. Mga 2 kape sa umaga. Follow-up question, brother. Wala na po. Okay na po. Nag-bounce back lang ako nung nakaraan. Okay. Thank you, brother. Bye-bye. Thank you po. Sama. Basta. Cordapio. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung 4 na boxes. Yan. Balatan nyo dyan. Go. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, ay ako na to. Okay, good morning dyan. Taga Europa, brother. Sa Europa? Delay pala delay pala ako kasi nanonood ako ng live. May pinapakinggan ako tapos bigla ako napapasok. Anyway, brother, ito yung tanong ko. Sorry. Medyo ako dito medyo naguguluhan ako kasi meron akong video na napanood galing sa'yo tungkol dun sa cheating issue. Pero matagal na yon. Ngayon, yung tanong ko, brother, yung may chances ba na makaakyat ka sa langit in case na nakiapid ka? Swerte ako na hindi ako ang Diyos at hindi ako ang may-ari ng langit. Ang sasagot ko sa'yo, hindi ko alam. Depende sa gravity siguro, o baka depende sa dami ng nagawa mo, o depende sa konti ng nagawa mong mabuti o masama. Kasi 20:12 ng Apokalipsis, at binuksan ng mga aklat, at binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. So overall, yung mga ginawa mo, yun ngayon ang pagbabasihan galing sa iyo, galing do sa mga aklat. Yung mga ginawa mo in general. Ayokong sumagot ng safe na sasabihin ko sa iyo na hindi ka makakaakyat sa langit kasi nakiapid ka. Dahil sa isang pirasong pagkakamali na impyerno ka. Ayoko rin naman sumagot sa iyo ng oo, makakaakyat ka sa langit. Bakit? Kasi mapagpatawad ang Diyos. So, konsentidor pa tarang katarantaduhan ng Diyos. Ako, diretso, wag mo na lang tangkain, Brad. Diretso. Para hindi na sumakit ang ulo mo, wag mo na lang tangkain. Kuha mo yun. Kasi mag-aalatsamba ka pa eh. Sana may sapat na pagpapatawad ang Diyos. Di ba? Sabihin mo, okay, makapangyarihan sa lahat. Mapagpatawad, di ka ang Diyos. Eh, paano pag naabutan ka ng kamatayan sa ganyang konsepto? Di ba? May mga ganong klase ng tao eh. Tapos, isipin mo rin yung konsepto na kung, di ba, ang Diyos mapagpatawad, understood, pero hindi siya konsentidor ng katarantaduhan. Yun naman sabi ko sa'yo, brother. Ang mahirap niya, makamatayan mo yan, trouble ka. Tapos sasabihin mo, hindi naman ikaw ako masyadong masamang tao. Bakit? Wala naman ako inaapakan, hindi naman ako pumapatay. Ganyan ang ganyan ang katwiran ng mga bobo eh. Hindi naman daw sila pumapatay, kaya okay lang ginagawa nila. Eh pagka nagkakasala ka sa isang kasalanan, nagkakasala ka sa lahat, sinasabi ng kautusan. Di ba? Sabihin mo, hindi ka nagnanakaw, pero pumapatay ka, then nagiging makasalanan ka pa rin sa kautusan. Bakit? Eh pinili mo yung kalokohan na yan eh. O, tapos pagdating ngayon sa dulo, pagsisisihan mo yan. Akin, mas diretso, mas better na lang maging safe kesa sorry. Mas maigi, kung pagsisisihan mo rin lang naman, wag mo na lang gawin. Wag na lang. Para hindi ka na nakakaba-kaba. Kuha mo. Kuha mo yan, brother. Brother Chay, nakikinig ako sa'yo. Kumbaga, yung konsepto kasi parang ikaw, alam ko wala ka namang ginagawang masama, pero gumagawa ka ng mabuti dahil sinasabi mo nga na nagbabakasakali ka na gusto mo ring umakyat ng langit. So, almost the same thing lang din naman yun. Kumbaga, sa sitwasyon ko kasi, brother, hindi naman hindi ka naman nagtatanong ng detail, pero dumating lang din yung sitwasyon. Ngayon, total naman, hindi naman dahil sa bukod sa ina-idol kita, gagawa na lang din ako ng kabutihan, at baka sakali na umakyat din naman ako sa langit. Parang ganun. Hindi ko alam.
Sorry. Kita mo, Ah, naliligaw ka. nag-supervise ako. Oo. Napansin mo, Hindi, naliligaw ka. Oo. O, gusto mo yung kaligawan na katulad ng sakin? Hindi naman. Mali ka ng kopya, brother. Hindi naman. Mali ka ng kopya. O, Hindi tinan mo, naman, parehas hindi na tayo naman. naliligaw ngayon. Andre, ikaw alam ko sa sarili ko na hindi ka naliligaw. Alam ko hindi ka naliligaw eh. May vision ka eh. Kumbaga, ano lang, na bigla na lang ako na ano doon, yung statement mo na yon na parang hindi naman siya exception. Parang tinanong nung assistant mo na yung cheating ba, pag nag-cheat ba, ganito, ganyan. Tapos nagbasa ka ng verse na parang yung pakikiapid, hindi naman siya exception. Kaya bigla ko natanong yun sa'yo ngayon. Bigla ko siyang natanong ngayon sa'yo. Yun. Sorry, brother. Oh, sabi ko nga, overall, brother, kaysa sumakit ang ulo mo, wag na lang. Bakit? Kasi tinan mo, pagka nakiapid ka, brother, hindi lang naman yan one time eh. Siguro kung one time, may nangyari, hindi sinasadya, nagkabiglaan lang, tinamaan ka ng rumaragasang pepe, ganun, baka mapatawad ka. Pero kinuha mo asawa ng iba, brother, continuous yan. Continuous na kasalanan na tuloy-tuloy na ginagawa mo. So, ibig sabihin, meron kang isang araw ngayon na wala ka nagawang mabuti, puro kasalanan na nagawa mo buong maghapon. Bakit? Dahil kasama mo yung babaeng alam mong hindi mo naman asawa eh. Di ba? O, trouble ka ngayon. Yun ang sakit ng ulo mo. Pagka kinuha mo yung asawa ng ibang tao, araw-araw kang nagkakasalang kasama mo yung babae na yan. Yun ang trouble mo. Kasi alam mo sa sarili mong asawa ng ibang tao yan eh. Yun ang magiging sakit ng ulo mo ron, brother. Ako, diretso, mas maigi pa yung nagkamali ka ng isa-isang piraso, tapos maraming pagkakataong kang gumawa ng katinuan, baka, maaring mali ako ha, baka may pag-asa ka pa. Kaysa yung araw-araw, dahil sa isang pirasong taong ayaw mong tigilan. Sa dami ng tao sa mundo, hindi ka talaga makakuha ng sayo, gusto mo kunin pa yung sa iba, sobra naman pagkaganid naman yan, brad. Ay, hindi Gusto naman mo? ganun. Wala, hindi, masyado, kung ano naman nun. It's just that, ano lang. Walang ganun. Walang may asawa. Parang ganun. Kumbaga, ang hirap pala, nagkomplikado. Anyway, brother, medyo Actually, yung sinasabi ko naman sa'yo, brother, hindi yan tungkol sa'yo. Tungkol yan sa sobrang daming taong nakikinig din dito sa programa. In general. Para Yes, at brother. the same Okay. time, yung mga gumagawa ng ganong klase ng kalokohan, tigilan na. Tapos isama mo na rin yung mga nag-iisip na gumawa ng ganong klase ng kalokohan, huwag nyo nang pasukin kaysa sa makita ng ulo mo. Ako, wala pa rin tatalo, brother, doon sa tried and true. Mag-stick ka sa practicality. Anong practicality? Yung wala kang sakit ng ulo at wala kang bagansya. Takina, sobrang ang sarap ng buhay na wala kang sakit ng ulo. Ang sarap ng buhay na walang asawa na naghahabol doon sa kung sino man ang kasama mo. Ang sarap ng buhay na wala kang kaso at hindi ka makukulong dahil kinuha mo yung asawa ng ibang tao. Ang sarap ng buhay na hindi ka kakaba-kaba na baka lumipat sa iba yan pag wala nang pakinabang sa'yo kasi ganun yung ginawa niya doon sa huling ex niya na nung nawalan na ng pakinabang sa'yo na tumawid. Ha! Gets mo yun? Yes, brother. So, practicality, brother. Walang tatalo sa konsepto ng practicality. Maging practical ka tungkol sa mga bagay na ikinigilos mo. Tingnan mo, malayo mararating mo sa buhay, tapos yung mga bagansya at sakit ng ulo malayo sa'yo. O mo? Yun nga yung ano eh. Yun nga din yung isa pang ano doon. Yun din yung isa pang nakakabasag ng trip doon. Kasi parang mas nagkaroon ng progress yung buhay nung dumating yung sitwasyon na yun eh. Kasi ano eh, may factor din ng practicality na ginawang move. Eh. Alam mo yun? Yung sitwasyon na yun nangyari na meron ding pagiging practical. Bakit mo nasabi? Kasi ayan nga, nasa Europa ka, di ba? OFW ka, malayo ka sa mahal mo sa buhay. Paano ka naging practical sa part na yun? Parang dumating yung sitwasyon sa buhay mo na may nakilala ka. Yun. So, yun nga lang, nung may nakilala ka, doon pumapasok yung pakikiapid. Di ba? Sorry, brother. Sorry. Kumaga, hindi ko sinasabi Actually, alam ko yan. Problema ninyong mga OFW yan eh. Na tuwing na lang nag-a-abroad, laging iba na iba kasama. Hindi. Maniwala, abisado ko buhay ng OFW. Ang dami kong tropa OFW. Yung iba, matataas pa mga posisyonan. Siyempre, pag umuwi sila rito, may pamilya sila rito, tapos pag nasa ibang bansa sila, may kalaguyo sila ron. Lumang tugtugin na yan, brother. Sorry. Lumang tugtugin na yan. Ito kasi yun,
parang alam mo yon, yung mga goal mo, yung mga pangarap mo, natutupad siya unti-unti kasi bukod sa may kasamang practicality, parang nagtugma kayo dito ngayon sa nakilala mo. Parang ganun eh. Di ba? Ay, dyan ngayon lalapad yung sinabi ni Kristo. Ang sabi niya, aanhin mo na makamta ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Natutupad nga yung mga pangarap mo. Kahit mapasayo na buong mundo sa'yo na. Pero mapapahamak ang buhay mo, sulit ba? 'Di ba? Oo, nagkakaroon ka ng inspirasyon. Bakit? Adrenaline rush yan eh. Bakit? Bago. Puta, sarap kumantot ng bago, tama, bro. Diretsahan na, lalaki tayo. Oo. Alam mo yan, ang sarap kumantot ng bago. Brother. Oo, Tama pero ang ka pinaka-bottom dun, line yan, brother. alam mo rin yung sakit ng ulo, nakaalakbay niyan. Malaman ng misis mo, yari ka. Malaman ng asawa yan doon sa kabila, yari ka din. One way or the other, durug ka dyan. Alam mong hindi magiging maganda dulo niyan eh. Yun naman Masakit kasi sabi nun, ko. brother. Pero syempre, at the end of the day, hindi naman ako makakahatol kasi hindi naman kita kilala eh. Malay ko ba kung mabuting tao ka, tapos sila iwi-iwi mo kasalanan. Ayoko. Eh, lahat naman tayo, kanya-kanyang bagansya eh. Lahat tayo may kanya-kanyang factory defect eh. Eh ako, yung bunga nga ako, factory defect ko, baka yan yung sa'yo, malibog yung titi mo. It's just that, brother, na left behind lang din kasi ako. Yeah. Tama na yung details. Siguro ito na lang din yung shit ko sa buhay. Pero magulo sa akin, pero salamat pa rin dun sa salamat pa rin dun sa sinabi mo. Alam ko magulo pa rin yun. Magulo yun. Aminado ako dun. Aminado ka rin dun. Diba? Pero siguro pagka nagkaroon ako ng sagot, i-update kita. Anyway, brother, okay lang ba na mag-follow up ako sa'yo? Mag-follow up question ako sa'yo? Go, brother. Hindi ko alam kung question pa rin to. Sige. Yung progress ng buhay na ginagawa ko ngayon, malaki yung factor ng Project 1M mo. Malaki yung factor ng Project 1M mo. Sobrang salamat doon. Pero brother, tama ba na nai-enjoy mo siya? Hindi ba dapat pressure ka? Ako kasi nai-enjoy ko siya eh. Alam mo yun, yung parang tama ba tong pakiramdam ko na oo, may pressure pero masaya ako sa ginagawa ko. Parang ang sarap sumabay dun sa yun ba yung intention mo? Mapasaya yung tao? O hindi ko alam eh. Paliwanag mo nga. Sorry. Naguguluhan kasi ako bakit masaya ako dun sa ginagawa ko. Hindi ba dapat pressure ako? Hindi ba dapat na parang makuha ko yung ugali mo na putang ina, mura, ganito, or galit, ganun. Pwede pa kayo paliwanag yun, yung part na yun. Ang ganda ng brother. Ang ganda ng tanong mo. Ang intention behind is bigyan ng enough na inspiration yung mga tao para makuha nila yung gusto nila, tapos dapat pumasok na rin sila dun sa comfort zone na regular mo na kukuha yung mga bagay na kailangan mo at ng pamilya mo. Ang ibig sabihin yan, dapat talaga na-enjoy mo na yung proseso. Kasi pag mahirap yung proseso, alam mo, happiness is a choice. Happiness is a choice. Ngayon, ako, I thrive in I will say adversity. Isama mo na rin yung resilience. Nag-e-enjoy ako pag may sakit ng ulo tas nare-resolba. Naiinis ako kapag may sakit ng ulo na hindi ko nare-resolba. Pero nag-e-enjoy ako pag may sakit ng ulo tas nare-resolba. It's as if parang feeling ko, merong dumating na tanong, parang yung pakiramdam na nakikipagdebate ka, tapos merong dumating na tanong sa'yo na, putang ina mo, ready ako dyan, gago ka, puk. Ganon yung pakiramdam. Ganon yung pakiramdam. Yung parang natcha-challenge ka. Tapos nag-e-enjoy ako ron diretso. Nag-e-enjoy ako ron sa ganong konsepto. Etong Project 1M, unti-unti na-e-enjoy ko na to eh. Tinan mo, yung itsura ko ngayon, hindi na masyadong sobrang stress eh. Hindi na masyado. Puyat, oo, kasi panggabi kami. Pero hindi na masyado ako nai-stress. Ang importante lang naman kasi dun sa konsepto ng gumagawa ka ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, yung mga stress mo dapat nanggagaling dun sa mga stress na talagang kailangan mo lang. Hindi yung mga stress na hindi mo gusto. Tapos yung mga stress na hindi mo gusto, bayad ka na lang ng tao, sila nang balang gumawa niyan. Diskarte na lang nila paano nila gagawin yan. Bawa, gumagawa ka ng pera, tapos isang araw pumutok yung tawag dito? Yung breaker nyo sa bahay. Eh, hindi mo alam kung paano gagawin yun. Magbayad ka na lang ng tao para siya na gumawa ng breaker nyo. Ganun yung konsepto. So ngayon, wala ka masyadong matitinding mga stress na yung mga stress na yun, basta na lang dumarating. Ang mga stress na meron ka, mga pressure na meron ka, naghahabol ka ng deadline dahil kailangan maipasa ito para mabayaran ka ng kliyente.
O kailangan matapos yung ganito para makarating ka kagad doon sa kailangan mong kapuntahan kasi may pera doon o may finish line ka na hinahabol. Hindi yung may naghahabol sa'yo na bills mo. Nakaka-stress yung naghahabol ng bills mo, ha. Nakaka-bad trip yung pakiramdam na naghahabol ng bills. Yung bills mo hinahabol ka tapos tumatakbo ka sa bills. Nakaka-stress yun, ha. May utang ka tapos tinataguan mo yung mga inutangan mo. Yun, nakakaburat yun. Mas okay na yung nai-stress ka kasi may finish line dito tapos pinipilit mo makarating sa finish line doon sa eksaktong panahon kung kailan mo dapat makarating sa finish line. Mas okay na sa akin yung ganong klase ng pressure. Eto, na-enjoy ko yung papunta rito. Versus yung nandito ka, tapos ito yung bills mo, hinahabol ka. Tangin, hindi masaya yun. Ngayon, naiintindihan ko yung konsepto mo na nag-i-enjoy ka rin sa proseso. Kasi diretso, yun naman kasi talaga ang target. Yun ang target, brother. Hindi ang target, sobrang daming pera. Ang target, mag-enjoy ka sa buhay mo habang ginagawa mo yung mga obligasyon mo. Doon ka magiging magaling. Pag nag-i-enjoy ka sa paggawa ng obligasyon mo, tapos unti-unti, nagiging magaling ka sa pag-i-enjoy mo kasi pakiramdam mo, naglalaro ka na lang sa buhay. Yun mismo yun, dali mo na, brother. Yun mismo yung gusto kong iparamdam sa mga tao. And how I wish everyone can feel the same thing na alam nung hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay. And then, you will start living the life that you really want. Magsisimula ka ng mabuhay sa eksaktong buhay na pinapangarap mo lang dati nung bata ka. Na meron kang bahay, meron kang kotse, may pera ka, madami, na ipapasyal mo nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo hindi hirap sa pag-aaral, yung mga magulang mo kapag nagkasakit, kaya mong ilabas sa ospital, pag ikaw nagkaroon ng problema, kaya mong resolbahin, kasi nakuha mo na yung mindset. Tapos marirealize mo, tangin, boring pala ng buhay. Paano boring? Lahat ng gusto mo, nakukuha mo na eh. Nag-e-enjoy ka na ng gusto, tapos natapos ka na dun sa enjoyment ng, kasi ang kasunod niyan, kayabangan eh. Sports car, mansion, renta ng yate, renta ng helicopter, yun na yung kasunod niyan, kayabangan na, susunod na yun. Tapos, pag natapos ka na dun sa kayabangan, tapos ka na rin sa phase ng kayabangan, kaya pinatatawid ko na tao, huwag tayong mayabang, para ma-eliminate mo na yung proseso ng kayabangan. Kasi kasama sa proseso yun eh. Pag natanggal mo na yung proseso ng kayabangan, makakadiretso ka na ngayon papunta dun sa susunod na phase. Importante na ngayon sa'yo makatulong sa kapwa-tao mo na maiayos nila yung buhay nila. Yan na yan, nandiyan ka na. Tapos ka na dun sa phase na tangina, hirap na hirap kang gumawa ng pera, hirap na hirap kang gumawa ng resulta, stress na stress ka, pagod na pagod, puyat na puyat ka. Tapos ka na ron. Andun ka na sa may pumapasok na pera, tapos nag-e-enjoy ka na na ginagawa mo yung ginagawa mo. Nag-e-enjoy ka na. Yan na, comfort zone na yan. Good shit na yan, brother. Yan yung comfort zone na good shit talaga. Tapos, wag mo pag nakakagawa ka ng maraming resulta, ang susunod na phase niyan, kayabangan na. So, ipinapa-eliminate ko na yun sa mga tao. Kung nabasa mo yung post ko kahapon, pinatatanggal ko na yun, yung konsepto ng kayabangan. Para makaskip na tayo ron. Tanggalin na kagad yan kasi iba natatambay dyan. Tinan mo sila Josh Mojica at saka sila Frank Limiano. Napatambay dun sa konsepto ng kayabangan. Nagkaresulta, yumabang. Tanggalin na natin yung konsepto na yun. Tanggalin na yung kayabangan. Next na tayo na phase, makatulong na tayo sa ibang tao. Yun na yun. Makatulong na tayo sa buhay ng ibang tao. Tapos pag sobrang dami nang nagpapasalamat sa iyo, pag sobrang dami na ng mga lumalapit sa iyo para magpasalamat, marirealize mo, putang ina, ang sarap ng buhay ko. Ang sarap ng putang ina ng buhay ko. Ngayon, may Diyos ba sa kabila o wala? Yun na ngayon yung pag-uusapan natin. Yun na ngayon yung pagdidebatihan natin. Diba? Ngayon, we can start having sensible conversations about matters, about, diba, protons, neutrons, and electrons, about subatomic particles, about the stars, about the moon, celestial body, yung iba't ibang dimensions, diba? Quantum physics, astrophysics, at iba't iba pang mga bagay. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng mga pangmatatalinong conversation, including human nature. Yung tungkol dun sa problema mo, tungkol dun sa parang may babae, ganito, sa ibang bansa, tapos may bla bla, etc. Ngayon, ang sarap na ngayon pagkwentuhan yan. Yan yung mga bagay na masarap ng pagkwentuhan, brother. Nakita mo, ang sarap na ng kwentuhan kapag ka nagsisimula ka ng tumalino, dumami yung pera, tapos makagawa ng resulta, ang sarap na ng kwentuhan. Bakit? Hindi na buhay na may buhay pinagkikwentuhan natin. Hindi na yung mga putang inang nasa gobyerno, corrupt. Hindi na yung kapitbahay ko, kinalo niya, tinira yung kapitbahay natin na isa pa. Walang kwenta eh. Walang kwenta. Yung alam mo yung hindi man lang nakakapagpausad ng buhay. Pag-usapan na natin yung sobrang daming bagay ng buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, bilisan mo na, sumabay ka na, tanggalin mo na muna lahat ng kapritsyo,
Tanggalin mo muna lahat ng kaletsehan. Ang gawin mo muna, lahat ng magagawa mo, maghanap buhay ka ng maayos, mag-ipon ka ng marami, maalala mo ang Diyos para bigyan ka ngayon ng mas marami pa kaysa dun sa bagay na meron ka ngayon. O tapos pagkatapos nun, pag tuloy-tuloy nang pumapasok sa'yo pera, alisin na natin yung skip na natin yung proseso ng kayabangan. Let's skip to the good part. Doon na tayo sa conversation na magaganda. Kuha mo yan, brother? Brother, wag kang magkamali. Pagdating dun sa financial, wala pa ako sa part na yun, yung 1M, wala pa ako dun ha. Kumbaga, Wala naman ako sinasabi nasa 1M ka na eh. Nandun ka na sa konsepto na kumikita ka ng pera tapos nag-i-enjoy ka na sa proseso. So in short, nag-i-enjoy ka na sa resulta. Ano, nakakataba kasi ng puso yung sinasabi mo na parang sinasabi mo sa akin na, oo, nasa tamang landas ka, ituloy mo lang yan. Parang kasing ganun yung dating sa akin ng sinasabi mo. Pero salamat dun salamat dun. Kumbaga, ito, tinaklaro ko lang na yung bang pakiramdam ko, tama lang ba yun? Okay, salamat dun, Chichester. Kumbaga, hindi Ito lang ingatan mo. Ito lang ingatan mo. Ingat ka sa sugal kasi nasa ibang bansa ka. Ingat ka sa drugs, nasa ibang bansa ka. Ingat ka sa babae. Lahat yan tatlo nakakaubos ng resulta yan. Lahat ng tatlo nakakaubos ng resulta. Ang gastos masyado. Gastos sobra. Brother, sorry Kumbaga, nung mga nakaraan, yung mga tanong ko sa'yo, nahihiya ako kasi nasasagot mo tapos let's sabihin na lang natin na talagang walang kwenta. Ikaw na rin yung nagsabi na tsaka hindi, kumbaga parang hindi sensible yung sagot mo. Hindi rin naman nga din sensible yung tanong ko. Brother, napakalaking tulong yung sinabi mong statement na pakinggan yung Eklas, pakitama na lang ako, yung Ecclesiastes ba yun? Itama mo na lang ako. 1 hanggang 30 pa lang yung pinapakinggan ko. Mahina kasi ako sa reading comprehension, kaya sa audio na lang. Simula nang pinakinggan ko yung brother, up to now. Kumbaga, iba talaga yung, iba yung thinking ko, iba yung mindset ko ngayon. Tapos, medyo may mga bagay nga na bakit masaya ako, yun. Hindi ba dapat pressured ako? Pero, every time na troubled ang utak ko, parang papakinggan ko lang yon. Tapos lahat ng audio mo, lahat ng video mo, papakinggan ko lahat yun. Kumbaga, ganun. Parang ikaw yung hindi ko alam kung stress reliever pa yung tawag doon. Kaya yung goal ko ngayon, sorry, yung makatulong kasi sa tao, siguro ipaubaya ko na lang sa'yo. Kumbaga, ang goal ko ngayon, yun nga, Project 1M. Pero yung pinaka-goal ko isa yung makausap ka lang ng personal. Kasi alam ko may mga ikaw rin ang may sabi, may mga bagay ka na sasabihin mo hindi dito sa social media, sa personal. At yung mga bagay na yun ang gustong-gusto ko marinig. Kaya yun na lang siguro ang goal ko ngayon. Yun. Brother, salamat. Kumbaga malaking tulong. Alam mo, sorry. Totoo diretso Yung tanong mo kanina, ang daming tumatakbo sa isip ko na malamang marami kang matututunan sa akin kapag ka behind the scene. Kasi yung sinabi ko sa yung sagot diretso, pang social media yan. Magkaiba ang sagot ko sa social media at saka sa personal na buhay. Pero iisang hanay lang ng katotohanan yan. Iisang hanay ng katotohanan, magkaiba lang ng muka. Magkaiba ng muka. Kasi maraming bagay na hindi ka pwede sabihin sa social media. Naku, napakaraming bagay di mo pwede sabihin sa social media, brother. Napakaraming bagay di mo pwede sabihin sa social media. Siguro, I will say, yung mga sinasabi ko sa social media, that's just 5%, 10 at most. Pero ang daming tumatakbo sa isip ko. Kaya hindi nyo napapansin. Minsan may mga pagkakataon, nagtanong kayo sa akin. Tapos yung tanong nyo, medyo simple. Yung iba naman, komplikado. Tapos humihinto muna ako sandali. Kasi ang daming sagot sa isip ko. Tapos namimili ako doon kung ano yung pinaka-exciting na tunog sa social media. Pero at the same time, pwede ko ring ilabas sa social media. Kasi ang daming bagay, brother, hindi mo talaga pwedeng ilabas sa social media. Sobrang dami. Ang daming pangalan, ang daming mga konsepto, ang daming bagay na hindi ko talaga mailabas sa social media. Hindi ko mailabas yung potential ko sa social media. Pero kapag ka one-on-one yung conversation or I'm speaking with a group of people, tapos walang camera na involved, naku putang ina, mag-usap tayo, maniwala ka sa akin, kahit magdamag tayo mag-usap, di ako mauubusan. Understood naman yun, brother. Kalabisan na sa amin yun. Puta, yun nga makinig na lang sa'yo tapos wala pang bayad, ano pa bang hahanapin namin? Tapos ito pang question. Wag naman lumaki ang ulo mo. Pero brother, ito, last na siguro to, para makapagsagot, para dun din sa iba. Brother, kasi parang nangako ka sa mga OFW na magagawa ka ng group chat para sa amin. Meron nga, Yun ba, meron akong meron GC. na or
Meron Meron na ba? GC. Wala lang masyadong So, nag-PPM. Sa Facebook ba yun, brother? Sa Facebook Oh, ba? Facebook. Facebook. Paano makasali doon? PM mo ko. Tapos papasok ko kayo Okay, doon sa okay. GC. Okay. Brother, maraming salamat. Ayun, so malinaw sa akin, nasa tamang landas yung tinataha ko ngayon. Okay lang maging masaya, pero taas, ano ba yun? Paas sa baba. Basta, be humble, yun lang. Yun lang yun. Be humble lang sa akin. Last words, Okay. brother. Ingat ka lang sa bisyo. Anong ibig sabihin ng bisyo? Lahat ng bagay na alam mo na nakakasama sa'yo, pero hindi mo matanggal sa sistema mo. Lahat yan bisyo. Lahat ng bagay na alam mong masama sa'yo, pero hindi mo matanggal sa sistema mo. Minsan, pinaninindigan mo pang hindi bisyo, alam mo na bisyo yan. Lahat yan. Ang pinakamabigat na bisyo ng OFW in general, yung ang tawag nila rito, pamilya. Tanginang bigat na bisyo niyan. Yung mga tao na hindi naman dapat nakikinabang sa pera mo, pero nakikinabang sa pera mo, tapos hindi mo mapigilan yung sarili mo ng kabibigay ng pera. Tapos yung binibigay mo na pera, alam mo rin sobra-sobra. Bisyo na yan pagka ganun. Di mo na mapigilan yung sarili mo ng kabibigay. Basta ingat ka lang sa bisyo in general. Lahat ng bagay na alam mong makakasama, na hindi mo kaya o nahihirapan kang tanggalin sa sistema mo, bisyo yan. Tanggalin mo na kagad, ASAP. Yan ang nakakatay sa inyo sa abroad. Alam mo, medyo lalalim na naman to, pero siguro tapusin na lang din natin, pero kasi masyado ng detail. Parehas kasi tayo, wala rin akong pamilya, brother. So, pagdating naman sa bisyo, thank you Lord kasi hindi niya ako binigyan ng luho na bisyo, sugal. Pasalamat ako doon kasi wala akong ganun. Kumbaga, Babae lang meron, no? hindi, brother, don't get me wrong. Come on. Siguro, kaya ko lang naipaliwanag sa'yo ng ganun. Meron parang nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo eh. Sorry wag mong mamali. Yung utak na meron ka, hindi ko kaya yon. Pero yung sitwasyon sa buhay, masabi ko na hindi naman ako nakikipagmatangasan sa'yo, pero medyo mas malala yung sa akin. Nagkataon yun. Siguro baka kaya hindi rin ako natutong magbisyo kasi hindi ko afford. Ganon. Kaya pagdating sa part na yun, brother, wag kang mag-alala. nasa tamang landas ako kasi lumaki ako na wala eh. So, yung mga luho, hindi ko siya wala siya sa parte ng buhay ko. Ang gusto ko lang resulta. Yun lang. Good job, brother. Ingat ka dyan, dahan-dahan, ha? Brother, maraming salamat. Thank you. I love you, brother. Bye-bye. Mahal kita. Ayaw. Salamat, brother. Bye-bye. Okay. Next tayo. Rifa Hardo. Okay. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung 4 na box dito sa may bandang gilid. Yun yung option para makapag-request kayo na umakit sa live. Brother, magandang umaga sa'yo. Antay muna tayo ng umakit ng isa. Kumusta? May tanong na sana ako sa'yo. Alam na natin na maraming bersikulo sa Biblia. Para sa'yo, brother, ano ba isa pinaka-paboritong bersikulo sa Biblia? Wala masyadong ganun eh. Dati, ever since, mula nung tinatanong sa akin, sagot ko lagi, wala. Pero ang sagot ko ngayon, 2 na. 1:7 ng Kawikaan at saka 4:7 ng Kawikaan. Basahin nyo lang ngayon. Ayun ang bahalang magbasa. Wala itong isa. Okay, next tayo. Jeric. Paano makakakit? Yung option, ito yung 4 na bara doon. Yun, akit na lang kayo. Good morning, brother. Taga saan ka? Canada ulit, sir. Ako yung kaninang tanong. Okay. Ano tanong mo, brother? Isa lang. Sir, paano ka makakagawa ng isang alpha male? Or Ulit-ulit? paano ka makakagawa? Kasi sir, hindi na ako mag-explain. Ang tatanong ko lang, paano ka naging alpha male o paano ka gagawa ng alpha male? Hindi ko alam. Diretso. Ang sagot ko sa'yo, hindi ko alam. Isasagot ko sa'yo, hindi ko alam. Kasi wala talaga akong pakialam dyan sa fraternity ng mga lalaki na yan. Mga alpha-alpha, beta, sigma. Wala akong pakialam sa fraternity ng mga lalaki na yan.
Bahala kayo kung ano gusto niyo tawag sa sarili niyo. Pinaka-common, kayabangan na lang yan eh. Basta ako, simple. Ako, Chester, responsableng tao. It embodies everything in between. Wala akong pakialam sa fraternity na parang alpha-alpha, beta-beta, sigma-sigma. Wala akong pakialam dyan. Diretso wala akong pakialam dyan. Mga bagong konsepto na lang yan na iniakyat nila sa social media eh. Oh, sige, it has something to do with psychology. Pero alam mo naman, nakaakibat dyan yung konsepto ng kayabangan. Nakaakibat dyan yung konsepto ng kayabangan. Mga Andrew Tate style, mga red pill, yan. Diba? Yan, konsepto ng kayabangan yan, yung mga ganyan. Bahala na lang kayo. Sa akin, na simpleng konsepto, simple. Ako, responsableng tao. Yun na lang gusto ko sabihin. At oo, pumapalpak. Pero marunong ako humingi ng dispensa kapag kapalpak ako. Ganon kasimple. Wala akong pakialam dyan sa alpa-alpahan. Wala akong pakialam dyan. Kayabangan na lang yan ng mga lalaki. Yung iba nga, puta, sa sobrang tindi ng kayabangan nila tungkol dyan sa konsepto ng alpa-alpahan, para bang ang dating mga alila nila yung mga babae. Tawag nga nung iba, bitch. Bitch daw yung babae, bitch. Ganon tawag nila sa jowa nila, ganon tawag nila sa nanay nila, kasi lahat daw ng babae, bitch. Okay, sige, bala ka sa buhay mo. Nasobrang ka nakakaalpa sa kagaganyan mo eh. Sa akin, diretso, ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Pag ang buhay mo, sinamahan mo ng kayabangan, yung mga alpa-alpahan ng mga konsepto nila sa social media, ang dulo niyan, pagkapahiya. Lagi naman ganyan ang dulo niyan. Tignan mo si Andrew Tate, nakulong. Diba? Follow-up question, brother. Okay. Babaliin ko na yung sinabi ko kanina na isang tanong lang. Sir, paano mo malalaman kung kayabangan na o kumbaga normal lang? Paano mo malalaman kapag kakayabangan na? Kapag pakiramdam mo umaangat ka na, you can feel that in your bones, brother. Nararamdaman mo 'yan sa sistema mo mismo. Nararamdaman mo na may mga bagay na sinasabi ka na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo kayang panindigan, sinabi mo lang 'yon para tumaas yung social value mo and then you become a social climber. 'Yun na ngayon yung kayabangan na ngayon yun. Ingatan mo ang iyong bibig. Sabi nga nila, ingatan mo yung bibig mo. Bakit? Kasi sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung ang puso mo puno ng kasinungalingan, lalabas sa bunganga mo yan, tas hindi mo kayang panindigan yung mga pinagsasabi mo. Madaling magsalita. Paano mo ngayon paninindigan yung mga bagay na sinabi mo, lalo na yung mga pinaka-absurd na claims mo? Tingnan mo, katulad nung kay Bugoy, nakita niyo yun, di ba? Ang sabi niya, wala ikang sinabi si God nung tinatanong siya ni Franklin Muñaño. Sabi ni Franklin Muñaño, di ba sabi sa Bible, bawal mag-asawa ng marami? Humanap ka. Walang ganyan sinabi sa Bible. Sabi ganoon. Walang sinabi si God na huwag kang mag-asawa ng marami. Wala daw. Eto problema, nakahanap ako. O paano ngayon? Di ba? Kaya hinamon ko siya ng debate. At tingnan mo, hindi niya ngayon mapanindigan yung mga bagay na pinagsasabi niya. Saan ka kayo nahahanap ng ebidensya na wala sinabi si God na huwag kang magparami ng asawa? Saan ka hahanap ng ebidensya na ganun? Di ba? Kahit sa Quran, pag irresponsible lalaki ka, hindi pinapayagan sa'yo mag-asawa ng higit sa isa eh. Di ba? Sa Biblia lalo, 17 ng Deuteronomio. Ang ginagamit pa niyang halimbawa, si Solomon daw, ikaw maraming asawa. O sige, humanap ka ng talata na si Solomon, pinromote yung pagpaparami ng asawa. May mababasa ka ba nun? O baka yung pagkakamali ni Solomon, sa dami ng bagay na ginawang tama ni Solomon, yung pagkakamali niya pa yung kinopya mo. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Nag-reply ba to joints, boss? Wala kang reply eh. Tahimik sila lahat. Tapos nung tinanong si Bugoy tungkol dun sa sinabi ko, nahamon ko sa kanya sa debate, dun sa podcast ng B2G, ang sagot niya, hindi daw siya interesado. Kasi parang ang sabi, parang something to the effect na pag walang kinalaman sa boxing, walang kinalaman sa hustle, hindi daw siya interesado. Puta, interesado ka maglabas ng mga ideologies mo sa social media na pinaniniwalaan ng mga tao. Pag panahon na pala, para patunayan yung mga bagay na pinagsasabi mo, hindi ka na ngayon interesado. O di labas mo ngayon, irresponsable. Di ba? Ganun ang labas mo ngayon. Irresponsable ka pala. Sasabihin mo pa, to lead, to provide, to protect. I'm now questioning the integrity of your statement. Di ba dapat i-protect mo yung statement mo? Wala ka na pala eh. Sa akin, hindi naman ganun hindi ganun ka komplikado ang buhay. Eh. Di ba? Maging responsableng tao ka lang. Huwag kang nagsasalita ng mga bagay na alam mo naman sa sarili mo hindi mo kayang panindigan pag hinamon ka ng debate. Ganun lang yun. Tingnan mo, simple lang naman yan di ba? Ang isang responsableng tao, pag nagsalita, simple, dalawang bagay yan. Either kaya niyang panindigan o mali siya, hihingi siya ng dispensa. Ang isang responsableng tao, pag nagsalita, kaya niyang panindigan o mali siya, hihingi siya dispensa. Ganon, simple. Yun ang ginagawa ng isang responsableng tao. Pag nagkamali ka, social media influencer ka, minimum mali ka. Hindi yung deadma
ka na lang, patay mali siya ka na lang. Paano yung mga taong naniwala sa'yo? Di papunta sila ngayon ng impyerno. Di ba? Sa akin, moral obligation lang yun sa akin. Di ba? Public awareness lang yan, kaya hinamon ko ng debate. Yung mga ibang bagay na sinasabi ni Bugoy tungkol sa hustle at saka grind, okay naman yun eh. Yung music niya, okay din. Magaganda rin yung ibang mga music niya. Yung iba pangit, kasi masyado siya marami paglabas ng music. Pero yung iba, okay naman. Ayos naman. Pero yung parte na yun, hindi ko lang talaga mapalampas kasi nakaka-impyerno ng kapwa-tao yun. Sukat magsasalita ka ng tungkol sa Diyos kasi nungalingan, hindi totoo. Tapos pahahanapin mo pa ang tao, parang ang yabang pa ng dating mo. Na, humanap ka ng talatang sinasabi yan. Meron, nakasulat sa Biblia. G7 ng Deuteronomio, huwag ka mag-aasawa na marami. O paano ngayon? Walang tatalo sa konsepto, brother, na responsableng tao ka. Na nagkakamali ka, dahil sa pagiging responsable mo, marunong ka rin humingi ng dispensa pag nagkamali ka. Di yun, nasagot ko. Kaya mga alpa-alpahan, wala akong pakialam dyan, brother. Puro kayabangan na lang nila yun eh. Karamihan naman dyan sa mga alpa-alpahan naman yan, pagka hinamon mo ng debate, hindi naman lumalaban eh. Yun nga yung sinasabi ko eh. Ako, nagtataka ako dyan sa mga alpa-alpahan na yan. Alpa-alpahan ka pala, di ba? Ang tindi mo pala, sobrang lupit mo pala, ang luwang ng bunganga mo magsalita. Bakit pag hinamon ka ng debate, di ka lumalaban? Di ba? Ba't pag hinamon ka ng debate, di ka lumalaban? At panindigan mo yung mga pinagsasabi mo, alpa kayo, di ba? Alpa eh, di ba? Alpa! Tangin ng mga alpa to. Putang ina mga alpa to. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, doon na lang ako. I will stick to that concept na gusto kong maging responsableng tao. Gusto ko maging responsableng vlogger. Gusto ko maging responsableng influencer na ang impluensya ko, ginagamit ko para sa ikabubuti ng kapwa-tao, hindi sa ikasasama. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Wala na. Yun lang yung gusto ko. Okay, all set? Okay ka na? Okay na, sir. Okay. Thank you, brother. Okay, last na siguro. Melbourne. Variante. Yung akin yatang editor gising na. Nagulat ako, meron nakapin. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, brother. Taga-vegan, brother. Bigan. Okay. Ano tanong mo, brother? May sasabihin lang ako, brother, dahil sa'yo, na-try ko na nag-40K weekly, ganun, neto. Good job, brother. Congratulations. How does it feel? Sakto lang, brother, parang konti pa yun. It feels normal. Yeah. Oh, surprise. Ang Ako buhay ng yung tao ay hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Kahit mag-1 milyon ka pa isang linggo, parehas pa rin yung mararamdaman mo. Now you understand na hindi pera ang purpose ng buhay. Okay, ano tanong mo, brother? Kwan, brother, tanong ako yung sa kay Eva at saka Adan. Paano pag di na kinain yung prutas? But Adan. Sige, go. Paano pag hindi nila kinain yung prutas? Di, Ano mangyayari sa mundo? Siguro ibang kasalanan na magagawa ng tao, hindi yung kasalanan na yun. Ganun. Tsaka malakas ang lupa. Malakas ang lupa kasi may mga ibang lupa malakas kumpara sa ibang lupa eh. Humina yung lupa dahil sa ginawa ni Eva at Adan. Isama mo na rin ang mga babae hirap sa panganganak. Kasama yun eh. Magkakasama yun eh. Yun yung mga sumpa na sinabi sa kanila ng Diyos eh. Pero ang ganda ng mundo nun na hindi nang hindi siguro nagkasala si Eva at Adan tungkol dun sa konsepto na yun. Kasi ngayon nararamdaman ko sa sarili ko merong fine line eh. Ramdam ko eh. Yung alam mo yung fine line of humility at saka braggadocio. Makikita mo eh. Kitang-kita ko sa social media ngayon, may mga taong butata naman talaga, nakaswerte lang, nakachamba lang, na may mga connections sila, na tinrabaho rin nila at the same time, pero ultimately, mga butatang klase ng mga taong yayabang-yabang sa social media. Versus makikita mo yung mga humble na klase ng taong successful na totoong talagang resultado talaga sila. Kitang-kita mo yung difference eh. Ang layo ng pinagkaiba eh. Francis kung halimbawa, napakaganda ng mindset, isama mo na rin yung napakagandang level of humility. Considering that Francis Kong is one of the oldest influencer alive dito sa Pilipinas. Isa sa pinakamatatandang influencer na buhay si Francis Kong.
isipin mo yung konsepto na yun, may mga kalilitaw-litaw lang napakababata pa, kaya yabang, kala mo napakalalayo ng mga narating. Paano? Hindi pa kasi nasasampal ng merkado sa mukha eh. Yan ang hirap pag hindi ka pa nasasampal ng merkado. 'Di ba? Madaling magyabang, pero pag nasampal ka ng merkado, tignan natin kung makagulapay ka pa. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado buhay eh. Sa akin, yung konsepto nung kay Ebat Adan, siguro maganda ang mundo ngayon kung hindi sila nagkamali nung tungkol dun sa protest na yun. Ang kamatayan naman, pumasok sa sanlibutan kasi kasalanan. Hindi naman yan yung kamatayan na panlaman eh. Hindi yan yung kamatayan na panlaman. Yung kamatayan na yun yung kamatayan na ikalawang kamatayan. Kasi tinan mo, pagkatapos nilang kainin yung prutas, di naman agad-agad patay sila eh. Di ba? Yun. Oh. Yun ang masasabi ko ron. Kasi tumanda pa si Adan na parang 800 years yata, 700. Basta lampas 500 years yung edad niya, less than 1,000 years. Yun ang masasabi ko ron. Follow up question, brother. Ito, importante. Paano pag may Jesus Christ tattoo sa likod ng babae tapos kinantot mo patalikod? Mo ba? Ang pangit ng brother, ulong yung edits mo ron. Tattoo na Jesus Christ sa likod tapos kinantot mo patalikod. Ang taba ng utak ko para maisip ko yung senaryo na yun. No? Yun nga isa sa mga dahilan kung bakit hindi pumapayag ang Diyos na gumawa ng larawan na inanyuan tapos sasambahin. Kasi nakita mo yung epekto, ang pangit, di ba? Isipin mo, may picture ka ng Jesus Christ sa binti mo tapos naninipa ka ng mukha ng tao. Di ba? May rosaryo ka dito sa kamay tapos nanununtok ka. Di ba? Nakita mo yung konsepto na yun, ang pangit ng implication. Yun masasabi ko ron overall. Ang kulit ng tanong mo na yun. Ako yung Tibon Buntit sa TikTok, brother. Ha? Tapos may next pa. Yeah. Yung, di ba, Katoliko kasi ako, brother. Bawal magsimba sa Diyos, bawal mag-sign of the cross. Paano ba? Yung luhod, iba. Gagawin ko pa ba yun o hindi? Ang pinaka masasabi ko sa'yo overall, under Christianism, which is isa sa umbrella ng Christianismo kasi daw allegedly yung Catholicismo at marami pang iba pang religion under the umbrella of Christianism. You go straight to the source, brother. Ang basahin mo na mismo yung libro ng Christianismo, Biblia. Ganon din sa Islam, hindi na sinasabi ko sa inyo, diba? Basahin niyo yung Quran. Kasi hindi mo naman alam you will never know. Alam mo yung 1,000 taon na kasi yung lumipas. So syempre, sa 1,000 taon na lumipas, you validate your source. Merong mga tinuturo yung mga tao ngayon na kalilitaw-litaw lang nitong mga tao na to, just to be sure, para sigurado ka at wala kang sakit ng ulo, then you validate mo na mismo galing dun sa source. Kasi may Biblia naman Yan ang sinasabi ko, meron naman tayong libro. So yung libro na yun yung libro ng mga taong nakasama mismo nung Kristong bumaba rito, nung Moises na nabuhay at nakatulong din para mapalaya ang Israel under the bondage of the Egyptian Empire. Diba? Meron tayo nung libro. So yung libro na yun, ang suggestion ko, basahin nyo yun. Kasi kasama naman ang Katolisismo sa mga nag-compile niyan So nakatulong din one way or the other ang Katolisismo sa pagkakaroon ng Biblia. O ako ngayon, diretso, basahin nyo na lang. Get it straight from your source. Follow-up question, brother. So, ang pagkakaintindi ko, brother, kahit hindi ka na lumipat ng religion, basta yung Bible yung itutok mo, ganun. Tutukan mo. Hindi ako, wala akong claim tungkol doon sa bagay na yun. Pero ang nababasa ko kasi sa Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang nakasulat, makisanib sa mabuti. So, ibig sabihin, aalis ka ron doon sa kung saan ka man nanggaling, tapos makikisanib ka ngayon sa mabuti. Ganun yung konsepto. Hindi yan kung saan sila gumagawa ng mali, ikaw gagawa ka ng tama ron. Wala sa hulog yun. Bakit? Magiging outcast ka. Ganun ang mangyayari doon. Magiging outcast ka sa isang lugar kung saan manggagawa sila ng masama doon sa lugar na yon. Tapos ikaw lang yung kaisa isang gumagawa ng mabuti. Tapos ang nangyayari ngayon, every time magtuturo ka sa iba na mali pala yung ginagawa natin dati. Ito yung tama. Ang mangyayari, magbumukha kang tanga. Nasa maling lugar ka Diba? Isipin mo lang yun na parang kang pumunta sa bar, tapos banal na tao ka, tapos doon ka nangaral ng Biblia sa bar, habang lahat ng tao nagpa-party, tapos yung iba nakaprat panty pa. Outcast ka, brother. Ganon yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Last, brother. Kasi gusto ko lumipat ng religion, kaso ayoko ng mga 10%.
Eh di umanap ka na religion na walang 10%, ang dami naman yun eh. Ay, madami. Kaya sa Katolisismo, walang ganun. Yun yung isa sa mga na-appreciate ko sa Katolisismo eh. Pag nangingi sila ng abuloy, merong umiikot na ganun, tapos bala ka na kung magkano bibigay mo. Pero hindi yan sa bagsakan na katulad ng ibang pastor na ninanakawan mo si God, ninanakawan mo ang Diyos kapag hindi mo binigay yung 10% mo sa amin. Hindi naman nila sinasabing sa amin. Pinalalabas nila para sa Diyos daw yan. Para sa Diyos, ba't sila kumakain? Para sa Diyos. Kahit nga yung tithes na yun, di man para sa Diyos yun. Para dun sa mga libitas yun. Aanhin ng Diyos yung pera mo. Di ba? Aanhin ng Diyos yung pera mo. Ano, mahirap ang Diyos para kailangan abuluyan mo pang 10% na sweldo mo. Mahirap ba? Naghihirap ba ang Diyos? Mga taon to talaga eh. Alam mo, lahat ng panloloko gagawin itong mga to para lang makakuha ng pera eh. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. Napapatahan ko ba rito? Okay. Last na to. Jason Navarro. Couldn't adjust. Okay na siguro yun. Ayos na ba tayo? Ito yung, tingnan natin, last na. Ito yung 4 na square. Yun yung option para makapag-request kayo ng umakyat sa live. Tingnan natin ngayon kung meron pang aakyat. Kung wala naman ng tanong, okay na. Tapos na tayo. Wala, waiting. 5, 4, 3, 2, ay. may humabol. Cordapio. Habol si Cordapio. Brother, humabol ka ulit. Ako ulit po. You're back. Ako ulit po, brother. Okay. Brother, Okay. last na to kasi bitin ako. Nasanay kasi ako pagka yung last mo, parang meron kang iniiwan na message sa amin. So, Okay. brother, baka naman pwede mag-request naman ako na mag-request kami ng message pero galing naman sa Quran. Yun. Galing naman sa Quran. Verses hindi ko kasi alam eh, wala kasi ako knowledge pagdating dun sa Islam. 'Di ba? Parang example sa Bible, yung Kawikaan or dun sa Ecclesiastes ba yun? Sa Islam naman, brother, last na, request lang. Na Overall message ang ibinibigay ko. Yes, brother. Hindi ako nagbibigay ng Yes, talata sa Quran kasi mamaya mali ang pagkabasa ko, mali ang pronunciation ko. Kasi ang pinagkaiba kasi ang pinakamalalaking pinagkaiba ng Biblia at saka ng Quran, yung konsepto na ang Biblia kasi it has been transferred and it has been anong tawag nila doon? Yung translated from one language to another. Ang Biblia isinulat yan sa 3 lengguwahe. Sa Griego, sa Hebreo at saka sa Aramaic. Tapos pagkatapos nun, paglipas ng panahon, na translate papunta ng Latin. Tapos na translate papuntang Old English kay Tyndale at saka kay King James. Yun ang kwento niyan eh. So ibig sabihin, from multiple hands that have written in multiple language, it has been transferred from one language to another, from one note to another, from one papyrus to another, from one paper to another. Ganun yung nangyari. Sobrang daming translations. Tapos, alam mo yung along the way, natanggap na ng mga tao na maraming translations yan at marami na ring lengguwahe ang pinaggamitan yan. Whereas hindi katulad ng Quran kasi, Arabic. So yung konsepto na pag tinransfer o tinranslate mo yan papunta sa Tagalog, baka magkaroon ng pagkakamali sa translation, maingat ako pagdating sa ganyang konsepto eh. Maingat ako ron eh. Kasi lalo na ang mga Muslim in general, tinan mo, pansinin ninyo, hindi ako masyadong nag-quotation ng eksaktong quotation galing sa Quran. Kasi may mga diretsong salita sa Arabic na hindi mo maita-transfer ng diretso sa Tagalog. Halimbawa, yung English at Tagalog na lang, medyo mahirap ang translation. Yung brother sa English, walang diretsong translation yun sa Tagalog. Yung salitang brother. Yung brother, ang direct translation niya sa Tagalog, kapatid na lalaki. Yung sister, walang diretsong translation din yan sa Tagalog. Ang sister, ang translation yan, kapatid na babae. Ganon din sa Arabic. May mga salita sa Arabic na walang diretsong translation. Ang mahirap, makapagtawid ako ng maling pananampalataya sa mga tao, and that's the least that I want. Kung ano yung nakasulat, yun lang yun. Ang problema,
Pilipino tayo. Ang ibig kong sabihin, hindi isinulat ang Quran sa Tagalog. So ngayon, kung sakali mang magbanggit ako ng kung ano man yung verse na may kinalaman sa Quran, kailangan kong banggitin yan sa Arabic. At yun ang tanggap ng halos lahat ng mga Muslim. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag nagtanong kayo sa Muslim, lalo na sa mga nakakaalam talaga, sasabihin nila sa yung Arabic. Tapos ita-translate nila sa iyo papuntang Tagalog. Para maintindihan mo sa Tagalog. Pero sasabihin muna nila sa iyo sa Arabic. Ito ang problema ko. Hindi pa ako nakakapagsalita ng Arabic. Pero inuunti-unti ko na. Hindi pa ako nakakapagsalita ng Arabic. Inuunti-unti ko na. Ngayon, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa Arabic, yung konsepto na hindi ka dapat duwag na mamatay. Hindi tinatanggap ng Allah yung takot ka na mamatay. Lalo na tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Hindi niya tinatanggap yun. Hindi niya gusto ng duwag na tao. Ang gusto niya, yung konsepto na pagka tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, importante, na mas importante yun kesa sa buhay mo. Importante, na mas importante yung bagay na may kinalaman sa Panginoon kesa sa sarili mong buhay. Bakit? Kasi yung konsepto na you should be proud that you are going straight to your Creator after na maipagtanggol mo yung mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Pag pinatay ka ng mga tao, malaking karangalan yun. And I believe the same. Bakit? Kasi ganun din naman ang sinasabi ng Biblia. Tingnan mo si Esteban. Si Esteban, napatay sa debate si Esteban sa Biblia. Nakikipagtuligsaan siya sa mga Greko-Hudyo, hindi manalo sa kanya. Ginawa, pinagbabato siya hanggang mamatay. Ako, I believe the same. Pag may kinalaman sa Panginoon, sige, so be it. Hanggang kamatayan, paninindigan ko yan. Oo, I may not demonstrate violence para ako personal yung gagawa ng kabayolentihan sa'yo. Pero kung gagawan mo ko ng katarantaduhan at babayolentihin mo ko tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, tungkol sa Panginoon, so be it, payag ako. Okay lang, bayolentihin mo ko. Sa akin, ang overall na masasabi ko, isa sa mga bagay na pinaniniwalaan ko sa buhay, brother, yung konsepto na hindi ka dapat duwag tungkol sa konsepto ng kabilang buhay. Kasi nagkakaproblema tayo, pare-parehas. Nagkakaproblema tayo sa kaduwagan natin. Nagkakaproblema. Yung mga bagay na dapat sinasabi, hindi na natin nasasabi. Yung mga bagay na dapat nating tinuturo, hindi na natin tinuturo. Tapos yung mga bagay na hindi natin dapat tinatanggap bilang mga Pilipino at bilang mga tao at bilang mga nilalang nang gumawa, tinatanggap na lang natin alang-alang na wag na lang magkaroon ng away-away. Natin na mo, may bago ngayong konsepto rito sa Pilipinas Tanggap ng mga Pilipino sa mahabang panahon, eto, tinan mo, yung konsepto, tanggap ng mga Pilipino ang mga bakla at saka mga tomboy. Tanggap na yan. Bakit? Kasi sa mahabang panahon, meron naman talagang totoong mga bakla at saka mga tomboy na mga maliliit na bata pa lang sila, alam mo nang malambot na yung kilos nila o matigas na yung kilos nila na hindi nararapat para sa kasalanan nila. Tanggap na yan sa Pilipinas. Pero may bagong konseptong pumapasok dito May bagong konseptong pumapasok dito. Yung konsepto na paniwalaan mong babae ako kahit lalaki ako. Galing sa ibang bansa, hindi naman galing sa Pilipinas yan. Diba? Na para bang ang dating, nagiging oppressor na ngayon yung LGBT. At hindi naman nila lahat. Bakit? Kasi tinan mo, yung mga LGBT rin, sila rin mismo hindi rin nagsasang-ayunan sa isa't isa Ang dami rin nilang mga bagay na hindi pinaniniwalaan Tungkol sa same-sex marriage, may mga baklang sumasang-ayon dyan, may mga baklang hindi sumasang-ayon dyan. May mga tibong sumasang-ayon, may mga tibong hindi sumasang-ayon. Tungkol sa cross-dressing, may mga baklang hindi sumasang-ayon, may mga baklang sumasang-ayon naman. Sila rin mismo nagkakagulo dyan sa ganyang konsepto Ay, yun yung sinasabi ko. Na sana, kung pinaniniwalaan na lang natin yung mga bagay na dapat natin pinaniniwalaan at nagsasalita tayo tungkol sa mga bagay na dapat tayo nagsasalita, hindi sana magkakaroon ng ganyang kaguluhan. Kahit sa Amerika, tingnan mo, ang Donald Trump, wala siyang choice Kailangan na lang talaga niyang ideklara na dalawa lang ang kasarian, lalaki lang at saka babae. Bakit? Nagkakagulo na sa Amerika kung papaputol mo ba titi mo o paano ba gagawin mo Di ba? Nagkakagulo sa Amerika tungkol sa ganyang konsepto. Ako sa akin, overall, dapat nagsasalita tayo ng mga bagay na dapat nating sinasabi.
At hindi natin dapat tinatanggap yung mga paniniwala na hindi natin dapat tinatanggap. Paano? Kasi meron kasing mga tao takot sa kamatayan. May mga tao kasi takot na magsabi ng totoo. Akin, overall, okay lang sa akin, kagalitan mo ako. Okay lang sa akin yun. Ang importante sa akin, naitawid ko sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat kong itawid sa'yo bilang kapwa-tao. Yun ang masasabi ko ba? Okay ka na? Sobrang okay. Ang galing, ang maganda yung maganda yung pagkakapaliwanag ni brother dun sa ano. Huwag kang matakot mamatay. Okay yun. And, Salamat, brother. Parang, maliin nyo na lang yung pagkakaintindi ko, pero yun yung isa sa mga natutunan niya sa Quran. Tama po ba? Oo. Isa sa mga natutunan ko sa Quran yun. Una kong na-come across yung ganyang konsepto sa Biblia. Kasi yung mga naunang mga Kristiyano, hindi sila takot hanggang kamatayan. Tapos, ngayon kasi, kung titignan mo yung mga Kristiyano sa paligid, mga duwag na mga tao na yung iba eh. Duwag na mga tao eh. Yung iba nga, sobrang ayaw nila ng conflict. Pati debate, ayaw nila. Hindi ikasa Diyos yan pag nagdi-debate-bate. Ganyan ang mga pamaralin niya mga yan eh. Ganyan ang pamaralin niya mga yan eh. Eh sa akin, okay sa akin ang debate. Bakit? Eh okay din sa Diyos yun eh. Halikayo, magkatwiranan tayo, sabi ng Panginoon. Nakasulat din sa Biblia yun eh. Magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Ang sabi naman ni Solomon, iniaagapay ang isang bagay sa iba para malaman ang kadahilanan. Eh sa akin, overall, ang masasabi ko in general, nakuha ko yung konsepto na yun sa Biblia dati. Nagtataka lang ako ngayon kung bakit parang hindi na napapractice. At parang ang mga tao ngayon, lalo na specifically, yung mga nagpapanggap na Kristiyano, eh mga takot sa conflict. Kapag tao ka ng Diyos, hindi ka dapat takot sa conflict. Bakit? Mas matibay yung sandata mo. Ang sandata mo galing sa Diyos eh. Di ba? Pag tao ka ng Diyos, matibay dapat sandata mo. Paano ano nangyari? Ba't parang natatakot ka ngayon na makipagtulig sa mga tao tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan mo kapag kinu-question ka? Nagkakaintindihan na tayo dun sa mga bagay na hindi ka dapat, alam mo yun, presentado alsado, na huwag kang epal, kumbaga, na parang pupunta ka sa, alam mo yun, club, tapos nung ka mangangaral mo ang gato. Understood na yun. Na ilagay mo naman sa lugar. Pero pag ikaw yung kinukumpronta ng tao, dapat kaya mong panindigan yung pinaniniwalaan mo. Hindi ka dapat duwag. Hindi ka dapat takot. Yun ang masasabi ko. Eh, ang nakita kong general majority ng mga taong ganun, Muslim eh. Muslim. Kaya nga sabi ko, pagkatapos ito Project One, pupunta ako Mindanao. Matapos ngayon, gusto kong makita ko paano mabuhay dun sa Mindanao. Yung mga taong nabuhay, o yung kultura na buhay, bago pa dumating dito ang mga Kastila sa Pilipinas. Lalo na yung mga dulong parte, kasi ang nangyari naman dyan, di naman nila nasakop yung bandang dulong parte ng, ng Pilipinas. Kumbaga, sinama na lang sa mapa yan. Pero ang general majority ng mga mananakop nung panahon ng Kastila, nung ipinasok nila dito ang Katolisismo, nasa majority, nasa either Luzon o Visayas. Pero ang Mindanao, halos hindi nila napasok ang Mindanao eh. Masyadong maraming matatapang na tao sa Mindanao. Kaya ako naman, bibisita ako doon. I want to learn the culture that was there before the Spaniards and the conquistadors entered our country. Gusto kong makita kung anong kultura meron ng Mindanao. Kasi sa mahabang panahon na nabibisita ko lang dyan, Davao, Cagayan de Oro, yung mga lugar lang na well-civilized na. Pero yung mga maliliit na bayan-bayan, hindi ko masyadong nabisita. Lalo na yung mga allegedly, sinasabi nila, allegedly, mga delikadong lugar daw. Yun ngayon yung pupuntahan ko, susuyurin ko ngayon yun. Titignan ko kung ano meron doon. Yun masasabi ko. Okay ka na, brother? Brother, bilisan mo lang sa Mindanao kasi mas accessible ka sa Luzon. See you soon, brother. We'll see, brother. Kung saan ako dadalhin ng tadhana ko. Ang Diyos na ang bahala ron kasi okay naman na ako eh. Kumbaga, retired na akong tao eh. Naghahanap na nga ako ng kamatayan, wala eh. Ang tagal eh. Gusto ko na makita ko ano challenge sa kabila. Palagi ko mas mapapakinabangan talaga ako ng Diyos sa kabilang buhay kaysa rito. Dito naboboringan na ako eh. Boring na ako rito eh. Kalma ka lang. Kalma lang. Wala eh. Gaya nga na sabi ni Pablo, diba? Eh, kung ang mabuhay sa katawan ay siya kong palad, ito ay magiging mabungang pamumuhay. So overall, habang nag-aantay, basta magiging mabungang pamumuhay na lang ito. Kasi nandito na ako sa punto ng buhay ko na charity na lang ito eh. Itong social media ko, charity. Yung kinikita ng Project 1M, para sa charity lahat yan, all 100% of it. Hindi nga ako nakikibahagi dyan, nakikikut-kut lang ako every now and then. Ayan, kumain ako kanina ng pansik canton, laki. Yun na yun, sinadge ko rito sa Project 1M.
Ang sarap naman, maligaya ako. Pero wala akong sweldo galing dito. Mga maliliit na kutkutin lang po. At sinong kawal naman ang sumulong sa kanyang sariling Google? So hindi naman siguro kasamaan na kumurot ako ng konti para sa pansig kanton ko. Kaya ako naman yung naghahanap buhay para dito sa Project One. Overall, maraming magtutulungan to. Antay lang kayo. Antay lang kayo. Basta kumilos lang kayo ng gusto. Ang mahihiling ko lang sa inyo, kumilos kayo ng gusto. Galingan nyo ng husto. Sumabay kayo sa Project 1M. Hindi ko iinteresin ang pera ninyo. Pero kailangan natin ng maraming matatalinong tao sa Pilipinas. At proven na ng science na pag ang tao dumadami ang resulta, tumataba rin ang utak. So bilisan nyo sa paggawa ng resulta. Kailangan natin ng maraming matatalinong tao. Pagkatapos ng Project 1M, magkita-kita tayo. Bye, brother! Salamat, brother. Kita kayo, brother. Bye-bye!